So good morning to all. So palalabas na namin itong aming Rosie kasi wala nang ulan. At saka katatapos ko lang magbunlay doon sa likod. So ang si-share ko ngayon sa inyo is about our Rosie. Paano namin ito na manatili na malinis at saka hindi na sira. Ilabas ko na lang ito dito sa labas kasi gamitin naman ito ngayon kasi nainit naman. So nag-init na ngayon, so pinalabas na namin ito. So una, itong Rosie namin, kaya ito sabihin namin na pa rin sa mabuting kondisyon. So it is 1 year and 5 months na. Tapos kung makita nyo, may maraming nagsasabi nga parang galing pa sa kasa ang itsura niya. So we use this daily and tumatakbo ito ng 15 kilometers a day ang tinatakbo namin, which yung konsumo sa gasolina namin is only 150 pesos per week ang magasto namin. So ang ginawa namin dito sa motor namin, kaya lagi itong ganito malinis is siyempre linilisan like 3 times a week o every day kung madumi. Hindi namin ginagamit sa tag-ulan. Yung smash, ipapakita ko sa inyo mamaya yung smash. Hindi namin ito ginagamit tuwing mag-ulan kasi ang hirap linisin. Hindi ko marunong mag-backlash nito, mga cover dito, tapos hindi ko malinisan yung engine. Kaya hindi namin ginagamit ito tuwing mag-ulan. So yun ang sikreto namin. Pag may ulan, lipat kami sa isang motor. Ito yung smash namin. Ito ang ginagamit namin kung mag-ulan. So alternate itong dalawang motorsiklo, kaya is nasa kondisyon yung mga motorsiklo namin kasi palit-palit. Pag may kaunting problema, takbo agad sa shop para mapaayos. So itong motor nito, itong ginagamit namin pang palengke at iniiwan namin doon sa mga mall
because the reason makita ninyo itong side stand. So itong side stand, as you notice, yung mga mayroong smash, malaki ito pa ganyan, tapos makapal. So ang ginagawa kasi sa mga parking boy is ginanon niya yung magpa-park sila, nakita ko, ganyan. So every time and then, this is already around 12 years old motorcycle. So ganyan ang nangyari, wini-building na lang namin kasi naubos na itong stand. Kasi just imagine, pagpaikot, ipaganyan-ganyan, hila-hilain lang. So sa bahay, hindi ko man ginagawa ng ganitong gawain. So kaya ang Rusi namin, nakikita niyo dito sa stand ng Rusi. So ito yung sagbot. So ito yung stand ng Rusi. Manipis lang yung ano niya, yung bali stopper sa baba. So ito ang iiwan namin sa mga mall. Tapos iganyan ito. Ayan, di ba ko kabalo. So ipaikot-ikot. So for 1 year na paikot-ikot, maubos yan, kaya masira. So yun ang ginagawa ko, itong luma naming motorsiklo, at ito ang lagi namin dinadala kung magpunta kami sa palengke, mamimili kung saan kung pwede iiwan ang motorsiklo. Kasi yun ang nasira yung stand dahil sa pag-ikot-ikot ng mga parking boy. Tapos naman, yung Rusi namin, mag 1 year above na siya, hindi namin dinala doon sa or iniwan. So ginagamit naman, hatid sundo lang, pero hindi namin iniwan kasi ang nangyari pag malaman nilang bago pa yung sasakyan mo, bibinyagan yung mga walay lingaw ba, ilan ang bunya. So ngayon, ang gawin ko ngayon after this just sharing of my motorcycle, na kaya nangyari ito na manatili na condition because we do the alternate use of this motorcycle. Ito, gamitin natin ito sa ulan at saka sa bundok. Yung isa naman gagamitin lang namin for soroy-soroy at saka hatid sundo sa anak ko at saka asawa ko. So ngayon, kukuha ko ng bonsai para yun ang tatrabuhin ko. So every day, ito ang ginagawa ko sa aking buhay. Isa magtatrabaho ng bonsai, tapos alaga ng mga garden, mga halaman ko. So yun. So dito sa aking maliit na garden, yung asawa ko sabi niya ilagay na ito sa tabi dahil according to them is gawin daw ito na grahe. So parang matatawa ako, parang bumili ni siya ng sasakyan. So excited ako magkaroon ng sasakyan. So itong ang napili ko nga gawin ngayon. It look like ipil-ipil. Matanda na siya. This is one of my collection. Madami ng sagbot. So ito ang tatrabahuin ko ngayon. Ito, kailangan na ito ng ripat. Kaya lang sa busy ko kaayo sa karon, pasensya na po sa Tagalog ko, nahurot akong Tagalog, wala na akong Tagalog nga masabi. So busy ko kayo sa karon because of my mga vegetables, tapos napay motor ugasan pa nako. So ito na lang ang kinuha kong una. It look like ipil-ipil. Until now, hindi pa namin alam kung anong pangalan nitong halaman na ito or materials ito. So it look like ipil-ipil. So ganito lang ang gagawin. Yung sumusulpot ng mga dahon is gupitin. Tapos pagkatapos nito, lagyan abono, balik na doon. So if I have time, I do repotting on this materials. So this is my, in English na po tayo para po makasabot po ng tagalang lugar. So this is my work every day at home. Wake up early in the morning, then go to my vegetable garden, bunlay-bunlay, abono-abono. Then i-check ang mga motorsiklo kung okay ba, wala bang problema sa tire pressure. Tapos kung walang ulan, yung Rusuplex gagamitin. Pag may ulan, yung Smash gagamitin. So every day, kaya hindi ko matrabahutan na ako mga bonsai because this is around mga siguro nis mga 500 or more pa siguro kabuok. So every day maglimpyo ko, dili madahan. Palay na kay mo ending ako. Ito kanang masulod na ko gamay. So dili madahan mo ni akong trabaho ani, taksip-taksip na lang pareha karon nagawas na ng duha ka motor pero wala na may ulan, so ang Rusuplex akong gamiton katon sa akong anak kay mo trabaho naman siya. So mao ni. So yan porma na siya. So this materials is dili siya kay common, di pud siya patsada lantawon, pero sa akin lang para ragod na ko'y collection ngayon ani. So for this morning, ito lang ang masishare ko sa inyo, itong aking murag ipil-ipil at saka yung
paano namin ginagawa na manatiling nasa kondisyon yung dalawang motorcycle namin. Especially the Rusi, kasi may nag-ano sa Rusi, nagdaot-daot bitaw nga. Dali ko na maguba, hanto ron, wak man naguba, suligon man. So, for this morning, ito lang masashare ko sa inyo about my vlog or about my life in our small province. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.